Hi guys! It's me, Miss Miracle, and welcome back sa aking channel! Bali mga guys, bibigyan ko kayo ng 5 facts, mga mamshi ha, 5 facts about being mom, based on my experience lang. Ask kayo kung true or false. Parang ganon. Kung true, lagay nyo. Kung false, hindi. Sa aking comment section. Number 1, hindi lahat ng vitamins magsusot sa anak mo. Or, suit sa anak mo. Para sa akin, true siya. Bakit, mga mi? Kasi, kailangan maghanap ka ng vitamins na alam mong gaganda ang katawan ng anak mo. Parang ganon. Diba? Kunyari, hindi maganang kumain ng anak mo. Ano ibibigay mo? 'Di ba? Kunyari, may vitamins na pampagana pero hindi naman siya magana. Palit ka ng bagong vitamins na talagang magsusut para sa kanya. Number 2, ipatry mo ng padidehin sa bote ang anak mo bago umabot ng 1 years old. Dahil wala ng nutrients ang alam niyo na ano nyo kapag breastfeeding ka. True or false? Para sa akin, true siya. Paunti-untiin yung bigyan ng dede ang anak nyo sa bote. Kasi hindi pwede na habang buhay nakadede na lang siya sa'yo, di ba? Hanggat maaari, bigyan niyo siya ng dede. Kahit paunti-unti. Sabihin na natin, padidein mo siya ng umaga sa bote. Sa gabi. Sa ano mo. Hanggang sa masanay siya na bote na lang. Diba? Number 3. Huwag madaliin ang development ng bata. Kasi every stone, matututunan niya ng anak mo. Huwag mong madaliin. True or false? True din, mga mi. Bakit? Kasi example, pag naglalakad yung anak mo, mas magandang mag-aabay ka sa anak mo. Kapag, kunyari 8 months pa lang siya, hindi pa siya masyadong marunong maglakad. Tapos, gusto mo nang palakarin agad. Ganito yan. Hindi ibig sabihin na nag-try ka lang ng isang beses, maglalakad na yan agad. Huwag mong madaliin. 'Di ba? Tama ako. Sino mga tapos na maging nanay dyan, Charis? Tama ako, mga mamshi. Number 4. Hindi lahat ng sign ay red flag. True or false? For me, true siya. Pansinin mo ng maigi kung madalang lang niyang gawin ang red flag. Pwede pa yun. Kasi hindi naman na red flag, talagang red flag na siya. I-ano mo pa, i-observe mo pa ang anak mo. Pero kung madalas niyang gawin, baka may something na. 'Di ba? I-try niyong pa-consult sa professional na talagang alam nila kung may something or wala. Pero habang hindi pa naman, i-observe mo. Kasi hindi naman lahat may red flag na talaga. And number 5. Sa number 4, medyo naging OA ako dun Kasi sa anak ko, dahil observe talaga ako sa anak ko, na parang naging OA ako na baka meron na siyang red flag. Pero hindi naman pala. And number 5. Being clingy of your child is okay. True or false? Yes, true na true yan. True na true. B, ikaw yung safer place ng anak mo, mga mamshi. Ikaw yung safer place, yung mga magulang yung safer place ng anak mo.
kung di niya alam, kunyari, hindi niya alam yung mga place or mga tao sa paligid nila, ikaw ang pupuntahan niyan. Kasi ikaw nga yung safer place nila. Hindi lang siya shy or hindi lang siya compatible. Hindi pa kasi siya ganun maalam sa kapaligiran. Kaya, nagiging clingy sila. Dahil they know kapag nasa mommy siya, safe siya, 'di ba? Kaya okay lang maging clingy ang mga baby and mga toddler kapag wala silang idea sa kapaligiran or sa mga tao. Ayun lang mga mi, sana po may matutunan kayo. And comment na kayo dyan sa baba kung true or false ang sinasabi ko. For me naman, parang true lahat. Charis. Pero, based on my experience lang naman kasi to, mas maganda ding may matututunan kayo dito sa video ko. Kaya mga momshi, don't be overthink sa iyong mga children. And, goodbye! Sana po may matutunan po kayo sa aking channel. And, hindi lang po sa mga facts. Meron din po kayong about my life. Kaya, goodbye! Mas maganda din na